Okay, so this morning, tuguti ko ninyo ang atong isgutan ang topic na to, life set. Imtapad, life set. Okay. Ang isgutan na to ang imong kinabuhi ba? Giyon sa nimo imong life. Giyon sa nimo pagplastar ang imong kinabuhi. Kay kung gitarong nimo daw imong life, giset nimo pagayo, plastar ang kinabuhi, maayo gud ang kaugmaon. Nganong daghay kinabuhi nga warak? Tungod kay wala maplastar ang kinabuhi. Hello, napa mo diha? Tanawa ha. Magisgot ko sa mga imbutang nga ako gusto nga foundation karon. Di ba ang mama, pag mabuntis ang mama, na yung mga buntis kaya duha? Okay, di ba? Pag mangala siya, kauno niya ang gipangalaan. Amping gyud, di ba? Ang uban pamula ka pinaana na ginastiyan. Di ba? Nganong kini mga dagkog tiyan nga laki, di man lagi mo ana-ana lagi. Kaya wala may life sulod. Pero kung buntis ang babae, hinahinay ginaampingan. Kaya nga naman, para ang bata mo gawas nga normal. Amen ba? And all of us are excited to see the baby coming. Unya, sa tiyan palang daan sa mama ang bata, naibalo ba mo nga ang Diyos na nay plano nga daan, ana? And the plan of God sa baby, maayo. Ang Ginoo nakaplano na, katong nagbuntis ganiha, mosugot mong sarili, ang bata nimo giampingan sa Ginoo na. Kunya naana na daan sa kasingkasan sa Ginoo to bless the baby. Panalanginan ng bata. Pero matingala ka, pag abot sa pipila ka makatuwigan, mag-mature ng tao, matingala ka, nganong ang kinabuhi daghay warak nga life. Wala lagi maplastar ang kinabuhi. Mo gani at isgutan karon, I hope nga inyo ning timan-an kining word life set. From mindset to manifestation. Ating isgutan ang life ni Joseph. But probably daghan pa tayo isgutan karon buntaga. Okay. Malakbitan po nato ang gahom sa mindset. Kaya kung makasabot lamang ta sa pulong sa Ginoo, abi ninyo, tinuod ang Word of God. Ang Bible manggod kini nakasulat dinhi ang pulong sa Dios. Grabe di prinsipyo. Sa Bible diri ang mga principles. Unsaon nga mamahimong amahan nga buutan, unsaon nga mamahimong inahan nga buutan, unsaon nga mamahimong anak nga buutan, unsaon nga mamahimong maayong nga agalon, unsaon nga mamahimong maayong sulugoon, unsaon nga ang pamilya maplastar sa tama. It is in the Bible. Unsaon nga ang nasod i-bless, purely it is in the Bible. Naatanan. Pero nga naman, ang tao di man yun maplastar ang kinabuhi. Because of mindset. Amen. Mata pa, ang imong mindset is your life set. Your mindset, giyon sa nimo pagtan-aw sa imong utok, ingana ang imong kinabuhi. Kung unsa ka karon, produkto na sa imong unahuna. Okay, ako malikon ha. Kung unsa ka karon, produkto na sa imong unahuna. That's why iplastar gyud. Naa kay panlantaw sa imong kaugalingon. Moana ka nga ako gikan karon 5 years to 10 years gusto ko nga mamahimong ingana nako. Dapat na kay tumbukon sa kinabuhi. Okay. A mindset shift is a fundamental change in. Pag ang atong mindset daw ma-shift siya, maplastar, mapaiguan, it is a fundamental change sa perspective,
sa atong pagtuo, sa atong pamatasan. Amen. Kisa gusto mo dato, pero grabe ka gastador. Ang iyang gasto mas labaw pa siyang sweldo. Napa mo diha? Kanabang ang imong kinabuhi mas labaw pa sa imuhang gina-receive. Nagsweldo kag 1,000, mo gasto kag 2,000. And how come nga mo asinso ka? That is why mindset. Amen ba? Kaya ang imong mindset mo na imong life set. Ingana ang imong kinabuhi. Okay. Na ako yung mga truth karon mutag ang isingit nako. Gitawag nako nig fruitful truth. Ang atong bag-ong mindset inantapad new mindset. Gitawag nako nag new result. Bagong resulta. Kung sige kag buhat pero walay nahitabo, bantayan nato niya. This is quotations sa mga statement nga matud pa, kung naa kay gibuhat apan wala gyapoy nahitabo, kinahanglan na kay usbon diha. Apan kung ginabuhat nimo gihapon, ang imong gibuhat nga walay nahitabo, walay tamang resulta, kung ginabuhat gihapon na nimo, naagyo kay gamay. Nga nangandoy kag milagruhan kas Ginoo. Ang imong pagbuhat sa tama, mo na mahimong tama ang imong life. Apan ang problema nato, ginabuhat nato hangtod karon, ang ato nang naandan nga walay nahitabo nga tama sa imong kinabuhi. Katong ingon ni Kuya Ads ba? Sa una, kita mo na, ako muta naman ko na nila ka ng mga vlogger nga mga siyaw, maka-learn ko sila ha. Nga matod pa niya Sa una gamay pa ko, gusto ko nga makadungog ta, I want to become a doctor. I want to become a teacher. Di ba? Di ba kadungog sa mga kinder? Amen? An engineer. Di ba? Gusto ta ana. Pero mata pa ni Kuya Ads, gikot na ko ang iyang joke na tinuod. Karong panahon na matod pa niya, mas maayo magiging tambay. Kaya kung tambay ka, wala kay problema. Pagta sa gasolina, di ka apektado. Pag mahal ang bugas, di ka apektado. Kaya kung tambay ka, mangita lang kag naay birthday, makakaon ka na. Mato pa niya, pagtanaw ni mo yung silingan, nag-aso na, ang kusina, hala dito, tambay-tambay ka. O niya, hulato ni mong agdahon ka. O pag agdahon ka, ayon ay kaduha, tak ang largo dito. Lingkod ka lago, kaon ka, kay tambay man ka. Joke niya, pero makaana ka, pero mato pa niya, pero ayaw huna-huna nga mo asinso ka, tambay lang yung kahangtod sa katiguang ni mo ba? Ang ba't pasabot, nakita na ko na, kung naay gusto ni mo mahitabo sa imong life, nagyo kay buhaton. O gayaw buhata ang imong gihimo niadtong 5 years ago, nga walay nahitabo sa imong life. Okay, kung sige kag buhat, pero walay nahitabo, na ay kinahanglan usbon. Muga mo lingkod ka, i-check nimo imong life, o say akong mali nga nabuhat, nga di magud i-check nimo na. Okay. Naagyo kay utrohon, na kay adjustment nga buhaton. Balik ko na to tisgutan, life set ha, life set imong kinabuhi karon. Na plaster ba nimo ni? Ang imong tamang mindset mo epekto na sa imong life. Okay. So let us look at the life of Joseph. Si Joseph, makita nato siya ang modelo sa gitawag og purposeful living. Kinabuhi nga mahinungdanon, the life of Joseph. Nawa mo kaila kang Joseph? Si Joseph lamang ang anak ni Jacob kang Raquel. Nanganak si Raquel, tigulang na si Joseph. Hapit pa mabiyaan sa train. Kaya nga naman si Raquel, wala gyud siya makapanganak. But praise God, sa katiguan na niya, here comes Joseph. Si Joseph palangga siyang papa. Apa, nahibalo ba mo sa life ni Joseph? Ang iyang life, grabe ka mahinungdanon nga maoy nahimong kabahin sa kinatibukang pamilya ni Jacob. Adunay anak si Jacob nga 12 kalaki o usa ka babae. Apan out of his children,
Si Joseph nagmarka nga anak ni Jacob nga grabe ka mahinungdanon kay nga naman gigamit ni Lord iyang life aron maluwas ang tibok niyang pamilya. Hallelujah. Okay. Joseph was chosen but also rejected. In Genesis chapter 37, verse 3 and 4. Naibalo ba mo kining mensahe? Ako ni nakuha itong atumig tandag. Ang nanulti ani si Pastor Dondon Ancheta. Sa iyang pagpanulti ani, wala lang ko ingon nga mo believe sa word, apan grabe ang akong tanaw sa iya ha. Kaya nakaila ko sa iya kaniadto sa pagsugod niya sa pagpamastor. Lisod pod kayo ang life. Ang iyang testimony, nakatawa ko ba, nakaana ko, pagtuon ako lang. Kasi nakatry na magpadagang kag sakyanan nga pagabos tunga-tunga, napalungan ka kawa na kay gasolina. Murag kamera siguro. Si Pastor Dondon, mato pa niya, grabe pre. Nakapag-umistulay giyo sa butuan. May gani nakapadaplin mi gamay. Nga natingala siya, muana ng sakyanan niya, oh. Palong. Pagtanaw niya, way gasolina. Kaya lagi magdaginot. Ning naog siya, mato pa niya, gibiyaan niya yung asawa sa sakyanan. Ning bakta siya, nangita siya og botilya, kay mo palit in town siya og gasolina, og pagbalik niya, nakapadagan gyapon siya, pimato pa niya, dili man to ing ato kung nagoy ko'y kwarta insakto, kay full tank man na kanunay. Apan tungod lagi kay igo-igo lang kinabuhi. Kanang gitawag ba nga igo-igo nga kinabuhi. Kanang muluto ta ba nga dili nato huruton ang bugas? Nakatry na mo ana? Nga para moabot pag usa ka semana, lugaw na lang nimo. Kaya tis imong sa kalugawan, naapay paniod to masalin. Nganong mulugaw ka, kawa may sudan. At least naay asin, okay na. Naapay sabaw largo. Amen. Samantala kung magluto kag kanon, nga wa gyud kanang luto nga luto, nanginahanglan pa maka nagsudan. Okay, so samtang iyan ang gishare, nakaana ko, kanang iyang gishare karon, iyan ang life. Pangalan po sa iyang quote, Joseph. Iyang pangalan si Pastor Joseph Ancheta. Mga wase kalibutan ngang iyang giwali dito, iwali na ko ron. Ngayon na-bless ko pagayo. Kaya nakaana ko, basta maplastan lang atong utok, pwede good ta mausab o maplastar ang kinabuhi. Hallelujah. Amen ba? Palakpakan sa ato sa Lord, be? Dili man siya dato nga pagkapastor, nahimo siyang maestro o nagtrabaho po sa DNR. Apan sa panahon nga na-master na siya, nang resign. Naapo sa gitawag og dili po ingon nga sinsado nga kinabuhi. Apan I tell you now, kay mato pa nagsugod pre, giusab ni Lord akong utok og nag-decide ko mag-usab. Siya lang ang naka first fruit karong tuiga og 5.5 million. Dato na ron. Ngano man, giusab ni Lord ang iyahang mindset. Balik ko na ako, karong muntaga ko ni mensaya ko niyang gunitan usba lang imong utok. Usba imong kinabuhi, naay nindot nga mahitabo sa imong life. Ayaw buhata ang mali nimong gihimo 5 years ago nga imong gi-apply gapon karon. Yes, nabuhi man gapon ka. Apan kung dili mausab na magpabilin ka 10 years gikan karon, 20 years gikan karon, you're the same. Apan kung gusto kang mausab ka, pamati karong buntaga. Okay, Genesis 37 verse 3 and 4 matter pa, Joseph was chosen but also rejected. Okay? Gipangga ni Jacob si Jose. Labaw sa tanan niyang mga anak. Kay nataw man si Jose nga tigulang na si Jacob. Gihimuan niya si Jose og taas nga bisti nga binuktunan. Og nakita sa iyang mga igsoon nga gipangga sa ilang amahan, si Jose labaw kanila,
naglagot sila kaniya ug masukanon kanunay ang ilang sunutian kaniya. Gipaboran sa papa niya siya apan gikaligut-gutan siya sa mga igsuon. Tapa mo diha. Joseph was chosen but rejected by his brothers. Favor does not remove hardship. Dili mo pasabot nga gipaboran ka wala nay kalisdanan. Dili mo pasabot nga anak kas Ginoo okay na. Ayo pagingon, I am a son of God, naggidawat ako si Jesus karon, okay na ko. Dili na ingana. Bisag may favor ka pa ni Lord, still hardship na agyapon. Na kalisdanan. Gusto ko i-balance ba? Di mo pasabot nga nangalagat kas Ginoo dili na ka masakit. Apa mo diha? Dili mo pasabot nga nagsimba na ka, okay na tanan. Apan ang punto karon mo taga gusto na ko masabtan nimo ni, being aligned with God doesn't mean easy life. Kung mo kay nangalagan naka easy life na, no. Di ko makaingon ninyo nga okay na mayroon ni pastora. Okay na ang panginabuhi namo. Still hardship is present sa among life. Amen ba? Apan, ingani, dapat nga taliwala sa kalisdanan, dapat nakasabot ka, unsay purpose ni Lord sa imong kinabuhi. Kaya kung dili daw ka kasabot sa purpose ni Lord sa imong life, mo ni kasagarang warak na kinabuhi. Okay, inantapad alignment. Importante ni pagayo. Who you work with matters. Kinsay kauban nimo mo na mahinungdanon. Sa imong daily walk, ingon nga tao nga normal, kinsay kauban nimo adlaw-adlaw, importante na. Amen ba? Makig-align ka sa taong imong giubanan. Di ba kung isa'y giubanan, maldito na, walay magi ko sila ha. Mga importante kinang piliun nimo ang mga taong imong giubanan. Pastor, ang akong kauban, kanunay kauban man ako sa trabaho, alang-alang man po nga mubulag ka sila. But mong ibantayanan mo pag-ayo, kung ang ilang kinabuhi, maka-influensya nimo, liguna ang imong kaugalingon. Ang ilang influensya makadaot nimo, liguna imong kaugalingon. Apan kung ang ilang influensya makaayo nimo, align with them. Makipag-alayon ka sila ha. Kaya nga naman, pwede lagi ka matakdan sa mga tao kinsa imong kauban adlaw-adlaw. Proverbs 16:3. O sa gingon diyan ni King Solomon, Proverbs 16:3, anak, palihog ko. Itugyan sa Ginoo ang imong mga laraw ug mulampos ka sa pagtuman niini. Kisa na laraw diya, na dreams, na ay ambition sa kinabuhi nila. Yes, kita na ana, pero mata pa ni King Solomon, itugyan sa Ginoo ang tanan nimong laraw. Ephesians 5:16. Mata pa, ayuha paggamit ang inyong panahon kay daotan kining mga adlaw. Ayuha paggamit ang inyong panahon kay daotan kining adlaw. O sa ibot pasabot ni Apostol Pablo ni ana sa taga-Episo. Musugot mong sa di atong kalibutan kag gigamahan gyapon ni Siawa. Tanaw ka social media, pagtuon nimo nindot ang Facebook, matingala kapag mutanaw ka di ka pataka lang kag pindot diha, makakita kag dili maayo nga makasaha ka. Tapa mo diha. Amo pasabot barug ka. Dapat ang atong utok utro na. Anever ang atong sinultian utro na. Ang kinabuhi nato utroho nato, tuyuon nato sa pag-usap kay nganuman. Kung gusto ta nga na mahitabo nga tama sa kinabuhi nato, magsugod na sa tong kaugalingon. Amen ba? Okay, dirita sa fruitful truth. Ang tamang alignment nato magdala kinig tama natong direction. Right alignment brings right direction. Moto ba mo ana?
Kung kinsa imong giuban-ubanan nga tama, matama imong life. Wrong environment delays destiny. Wrong environment delays destiny. Ang imong gipuy-an ba, ang imong kauban, nga mali, mo ni maglangan sa imuhang paingnan. Nga matingala ka, dugay na ka naninguha na, but still, wala nimo maabot. Kaya nga naman, ang kauban nimo, mo ni nakapalangan nimo. Mo inang tapat, ipsot gyud. Isip inyong pastor, na born again nagyug ko. Kung magbago na daw inyong pastor, dapat magbago ang tanan. Nakuha nyo na? Amen. Abi nyo, kung musunod, mo pariho lang yung muna ko, even sa kong prayer life, kada buntag, kung kitang tanan ni ngana mo, nindot ang dagan sa ministry. Kung ang tanang papa, karon nga niya dinhi, mo matamog, alas 12 gabi, mag-ampo, pagkabuntag, mag-ampo, before mga tulog, mag-ampo, plastar ang kinabuhi na to. Amen. Pastor, kanong alas 12 mas gabi, abi ninyo, ang gabi, alas 12 gabi, kita nag-commanding the day. Commanding the day. Alas 12:01 sa tungang gabi, ang tawag na, beginning of the day. Naay-power, ana, sa panahon nga muuna ka, na kay katungo, na kay authority to command the entire day. Try to wake up 12 a.m. in the morning to pray. Pastor, di na ko katulog, na matulog kapag kahuman. Just pray. Naay mahitabo kay nga naman, gi-command nimo ang tibok adlaw. Tapa mo diha? Okay, so, why promises don't manifest? Nganong ang saad, wala may nahitabo. Di ba, giuna ko ganiha ang Ginoo na naadog maing butang, but there is a question, why? Nga wala man mahitabo ang saad sa Ginoo. Hallelujah. Isaiah 14:24. Okay? Mata pa Isaiah 14:24. Nanumpa ang Ginoo nga labing gamhanan ang akong gilaraw mahitabo gayud ug ang akong pagbuot matuman usab. Mato pa ni Lord ha, ang yang laraw daw matuman ug ang yang pagbuot matuman. Usa may laraw sa Ginoo to bless His people. Usa may laraw niya to bless you, to protect you. But what happened sa nahitabo sa atong nasod karon? What happened sa imong kaugalingon? Nganong antantod karon medyo naay problema pa atong damgo. Wala mag-manifest. Katong ingon ako kaniha, ang pulos Ginoo naadri oh. All the principles nga gikinahanglan nato naadri sa Biblia. Kung gusto kag malinawon nga pamilya naa sa Bible. Unsay mga butang 1, 2, 3, 4 nakabutang sa Bible. Unsaon mo asenso ang negosyo naa sa Biblia. Unsaon nga may gubot ang panimalay naa sa Biblia. Unsaon nga mamahimong nindot ang kinabuhi sa kabatanon naa sa Biblia. Just follow what is written in the Bible. Adunay prinsipyo sa pulong sa Ginoo. Nakatago di ang gahom niya. Amen ba? Kanang gibalik-balik ko nako nga makaana mo nga tama no, pero kanang yun, husband, love your wife. Word of God na. Prinsipyo na sa Word of God. Wife, submit to your husband. Apan pilit nato nang ginausab. Kaya dagay mga asawa ron, mas haud pas ba na? Why sila? Yes. Naibalo ba mong ang babae, matupas sa mga survey, ang babae gyud daw ang bright. Nga nang gitintal sa yawa, ang babae, kay kabalo ang yawa, anak. Nga kung ang lalaki, tintalon di, matintal ang laki. So, ang babae ang gitintal. Nabasahan lang nako na ha. Nakaanak ko tinuod gud siguro. Kinsa isog sa balay, abi ninyo, dili ang laki, ang babae. Pero biblical ba na? Dili.
Kami mga lalaki na membro mi sa one seat gang. O sa kasit-sit. Bay, tawag na ko bay. One seat gang. Kami ang last word sa balay. Kami ang katapusang pulong sa balay. Amen. Pag mingon ng babayan, uli na ta. Yes, there. Katapusang pulong good. Nahitabo na. Apan biblical ba na? Dili. Wife, submit to your husband. Husband, love your wife. Ayaw po abuso ba na ang imong asawa? Don't abuse them. Love them. Respetuha ang katungo sa imong asawa. Pangga ang imong asawa. Kaya ang babae nga panggaon, dali na mo respetos bana. Palakpakan sa nato si Lord. Okay. The Bible is full of promises. Ang Bible puno sa mga saad o is full of promises or full of promises. Pero nga nung wala may nahitabo, matter pa, 7,000 ang promise sa Bible, more or less. City mil. Ang saad sa pulong sino sa Biblia. 7,000 na adrio plus. Kung adlaw-adlaw natong i-claim ang saad niya, 365 lang kaadlaw ang usa ka tuig. Dili na to mahurot ang saad niya. Pero nga naman, wala lagi mag-manifest. Nga nang wala man mag-manifest ang Word of God, wala mag-manifest ang pulong sa Ginoo sa tong life. Di ba si Lord na nag-ingon siya nga, i-bless ta ka, panalanginan ta ka, ang imong kaugmaon nindot kayo, according sa Jeremiah 29:11, matuwa pa, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a bright future. Ang pangutana, nga nung wala may bright future? Dark future man? Nga nung ngit-ngit man ang kaugmaon sa Pilipinas karon? Usama inyong tubagana, tungod kay wala mag-manifest ang word sa kinabuhi sa matag usa. Ang pulong sa Ginoo nindot man, ayaw papuya sa utok lamang. Dapat ang pulong sa Ginoo makita sa kinabuhi binuhatan. Na manifestation. Tama mo diha? Mahita mo ba? Okay, sampulan ta mo ha. Husband, love your wife. Mabasa na to sa Bible na. Pero saan mag-manifest na? The husband must love his wife. Respetuhon. Higugmaon panggaon sa bana ang asawa. Nakabutang sa Biblia. Pidagay mga bana, di mo respeto sa asawa. Another word ni Lord. Wife, submit to your husband. Klaro ang Bible. Pero nga nung wala man na mahitabo kay wala mag-manifest. Dapat wife, mag-manifest na submit to your husband. Hello? Apa mo diha? Tanawa. Ang Israel from Egypt, pagtabok nila sa wilderness, pila katuig sila sa wilderness. Kasi nakabalo. Pila katuig sila sa wilderness. Pila? 40. Nanrabaho ba sila? Wala. Wala man trabaho. Nagutman ba sila? Wala. Wala. Tiyaw mo na, libre kaon sila for 40 years. Wala, madaot ilang sanina o ilang sapatos. Kung yung basaw na pag-ayo, makaana ka, Lord, grabe, no? Nagpuyo sila sa grasyas Ginoo. Nakainom sila sa tubig ang mismo ang Diyos naghatag. Adlaw-adlaw na sila pagkaon. Nanrabaho, nag-home office ba sila? Nagnegosyo ba sila? Nanguma ba sila? Wala sila manguma. Purely ang Diyos naghatag kanila adlaw-adlaw. Nagpuyo sila sa grasya. For 40 years. Isa gusto, ana, nga pagmata na lang nimo, nanay bugas, dapin, so, mangmala lang ka bugas. Hayahay kayo, no? Nya, mugana ka, Lord, pwede, sudaan, naimulupan nga langgam. Pak! Gukdo ni mong langgam, katong buntog, mo naghimo nila.
ang unang manginasal sa wilderness, nagsugba may salita dito. Ang ilang hago, kanang pagdakop o pagluto na lang. Wala pa sila, lutuan na daan ginubi. Okay. 40 years, ayok, makuha niyo ba? 40 katuig na puyo sila sa grasya. Pagtabok nila sa promised land, hunong ng grasya. Kay kinahanglan dito sila, mananom, muharbis na sila. Diya nagsugod ang principles of sowing and reaping sa promised land. Di na dito mo pala sila mana, wala na yung mana. Amen ba? Kinamutanom na sila. Woo! Tapa mo diya? Tanawa ang transition sa Ginoo bang gihimo sa tao. Murag bata ba? Ang bata, grasya pa na. Mupatutoy si mama sa bata. Di ang bata ang maningkamot, patutoy na niya ang iyang anak. Pagdako sa bata, gipa-eskwela libre. Amen ba? Ginahatod, gitagaan pagbalon ang tawag na grasya. Gipasakay pasakyanan, tagaan pagbalon, pagabot dito, kuwaon alas 11, ang tawag na grasya. Amoy nasabtan? Apan sa pagkahumana na niya, dili na grasya. Mutanom na po siya para muani siya. Nakikita ba kag dako na kayo, patutyong gapos mama? Tagaan gapon ng balon, namungot na, balon ga eskwela ka. Tiguang ka na, maningkamot na ka, motrabaho ka na. Ang problema nato lagi, wa mo usab ang atong mindset. Ang atong mindset mo na atong life set. Gusto ta mo dato apan grabe katapulan. Kulangon pa ang atong sweldo sa atong gastos. Inantapad, igo-igo kita ni ron. Be aligned with God doesn't mean easy life. It means purposeful life. Ang alignment igsoon who you walk with matters. Dako kay na siyang puntos kung ang imong kauban mo influence nimo sa tama. Mo kinahanglan mangita kag kauban amigo karon nga kabalo ka. Mo imutabang nimo nga makatap ka sa iya ba sa iyang grace aron ka pagapasinson sa Ginoo. Importante na kay amigo nga mo influence nimo nga mamahimo kang mayong tao. Hallelujah. Wrong environment delays destiny. And why promises don't manifest? Yung kanina, tungod kay wala nato gikinabuhi ang pulong sa Dios. Balik ko na ako, the Bible is full of promises. Pero nga nung wala mahitabo, may posibleng rason. Tagaan mo na akong rason. Wrong mindset. Inantapad, wrong mindset. Mali nga utok. Mga ni mato pa sa Bible, in Romans chapter 12 verse 2, renewing of your mind. Hugasan ng utok yun. Lord, tagay ko ginong utok na makasabot. Tagay kong utok Ginoo nga kung mamati ko suwali ni pastor, masabtan ako pagayo. Kikining akong ginabuhian nga mensahe sa inyo karon, pwede ni mo otro ninyo. Maplastar ang kinabuhi. So mga possible reason, wrong mindset, ganun wala ma-plaster ang life. Number 2, lack of alignment. Kulang ka sa pag-alayon. Di ka mo das-das ba? Pagtanan mo, marabugat na, musibog na ka. Marag ko kinang atong home office karon, ginadasi ko na ko, birata ni. Mo ni kalakaran karon. Labi na ko mahitabo, kining ato mahitabo karon. Mato pa na simba ko lang palayo. Taas ang presyo. Apektado tananta. Piko naa ka sa online karon nga platform, dili kayo ka apektado. Kay nga naman, naa kay sweldo, dollar imong sweldo. Importante na masabtan ninyo ni. Pero kung ang imong, kanabang, kakapoy ana. Asay gusto nimo manlimpisa kas bukid.
Asay kapoy ana. 100 ang adlaw, pating inita pa. Mga kung nangimong anak karon, si Bibi bitaw, si Bibi ba? Ipangutana naman pastora, Bi, unsa may gusto ni Bibi? Nurse. O niya, asa man ka mo eskwela? Nawasa ko. Kadugay na siya, anak ko siya, abini mo karon, Bi? Mas maigyo ka naging practical. Yan siya, mag-IT ko, lo, ako man ang apo, mag-IT ko, lo. Tama. Asa man kang IT? Naaman daw sa Compostela. Kanya, story na ko sa mga young people karon. Sa Compostela daw, inako siya, maayo man abi. Maningkamot ka, even 1 year lang ka. Basta importante, kabalo na ka. Ay nagulatan na mahuman kag 4 years. Nga IT. Yes, naka-diploma. Apag ka ng 3 years nimo, human nimo, mga trabaho mangyapon ka, di ba? Praktikalan ba? Na kung kabalo na ka na 1 year ka, diri ka. Mo trabaho ka diri. Kung ang imong gikinahan diploma, himo anta kay diploma. Karong panahon na, dapat skillful ka. Paso di ko kabalo. Di magkakabalo, kung ano mo buhata. Ang tanang butang, learnable. Pwede na mo lagi, maglisod ko ana, pagdasok sa inyo, kaya nga naman, siradong utok. Close ang imong mindset. But if your mind is open and receive that, my word of God, for I know the plans I have for you, plan to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a bright future. Palakpakan sa ato si Lord. So, mo na yung possible reason. Nga nung wala mahitabo, kaya nga naman, lack of alignment, di kayo mo arangkada, di kayo mo dikit, di mamati, mo palayo, o walay action. No action and no discipline. Wala kay gihimo. Kinibitang i-ECL na to. Usamang gikos, I don't know to, kung i-acknowledge mo sa ko ang usakos gigamit sa Ginoo para idusok mo na ako diha. Kaya nakita na ko, kung di kita mo sabay karon, ang atong kalibutan karon, anak na dito o, naatay transition. Amen ba? Kung di ta kasabot sa transition igsoon, wala gid ta. Di ba pag COVID, nabatay nga ni nga tigom sa COVID? Wala. What is our transition? Nag-online ta. Isiktan na mo sa Facebook dito, nag-online, hallelujah. Ang uban ng labas, samtang gasimba. Apan dili man na simba, kung manglaba ka, lingkod ka, wakay gibuhat, namati ka sa Word of God. Pero ang tawag ato transition, kaya nga naman, online nga worship na to, online service sa Facebook. Di ba naantay online class? Di ko mo eskwela pastor, kay kinahanglan mo ito eskwelahan, di man pwede kay COVID time man. Ang tawag na transition. Dapat makasabot ka sa dagan sa kalibutan na ito karon. Naabot tayo online job. Ang pagtuon mo ang pagtuon mo nga ang panabaho kanag yung muadto ka sa trabahoan, mulingkod ka, mukuan no. Nay online job karon mo ni kalakaran nato. Ay pastor ko kalibutan na. Sige lang kung wa kay kalibutan. Pero katong naa na nahibalan apan di pa gyud mamati, ingnon ta ka bisag unsaon pa nimo, naka-espiritu nga close nga di ka mamati, daghay mga butang nga maimuhang malampasan. Oportunidad na ni nga mo sabay ta. Amen ba? Lagi mo ni possible reason, no action, no discipline, and impatience. Di natin palayo si Joseph. Si Joseph, paborado sa papa apan gika sinahan sa igsoon. Apan unsa may gika sinahan sa iya tol kay na say damgo. Nakasabot siya what is life. Bata pa lang siya nagdamgo na daan siya ug katong damgo niya mo to yung mga mahitabo siyang life. Pila ka tuig siya, 13 years pa nakalabay. Apan makita nimo ang kinaiya niya, wala siya muundang bisag gidaog-daog siya. Wala siya mawala dias Ginoo.
Di ba, sa istorya sa Bible, gipasangilan siya ng rape, gawas nga gikulatas siyang kuya, gibaligya siya, gipalit siya ng Putipar, gidala sa balay ni Putipar, gipasangilan siya ng rape sa sawang Putipar, napriso siya. Luoy kay, ni kalimtan pag yun. Apan wala man siya moatras sa mga pagsulay. Are you listening? Okay. Then another reason, gitawag og impatience. Walay pasensya. O sa katak-ang, wala na. Dali na mo surrender ba? Igsoon ang atong kalibutan, bawal ang taong dali mo surrender. Ang taong dato, dili na mo surrender. Apan ang kasagaran ng nga pobre, katong dali yung kayo mo surrender, panahon sa mga challenges. And I pray and declare sa atong simbahan, dili ta dali mo surrender sa panahon nga natin problema. Be faithful. Dapat courageous, victorious. Amen. Okay, ako asang daganan, I believe more, some of you, even sa mga college students or mga college graduate, kabalo mo ani, adunay 5 ka steps to a successful goal setting. Gilakpitan mo pa sa doon pero I hope masabtan nato. 5, smart. S, specific, klarong goal. Ang pangutana, isong karamutaga, na ba kay goal? Na ba kay gustong abton? Sa mga senior citizen, kabalo ko, hindi na kayo mo anang goal. Pisa mga batanon, dapat naamoy goal. Naamoy kalabuuton ba? Ay nang utok tambay. O kailan na kang Kuya Ads? Dapat naamoy kalabuuton. Ako gani na ako'y goal sa life. Samtang gabiyahin yung Pastor Regina, mo anak ko, ne? Igo-igo ko mag-senior citizen, gusto na ko ang simbahan mo dato na yun ang church. Kabahin mo sa akong goal. Kabahin mo sa akong damgo. Ngang simbahan iangat sa Ginoo. Mo gani makadungog mo na ko, mura ginapus mo na ko. Ginatulak mo na ko sa inyong limit. Because I believe na ay nindot nga mahitabo sa inyo ha. Labi na sa mga young people. Ayaw mo tago diha sa inyong naandan garon. Dapat mo padayon ta. Ikaduha, measurable, naisukdanan, attainable, kaya buhaton. Dapat ang goal na to, kabalota, kaya buhaton. Kaya ba na to buhaton, magiging milyonaryo? Kaya ba buhaton, magiging milyonaryo? Ay naku, kaya, uy. Kaya. Kaya mo dato. Mangutana ko, kamarjon o kang cherry. Kanang inyong pagnegosyo, unsa inyong tumong ana? Para lang na mo'y pagkaon, pamahaw pa nito panihapon, kaya kung ana, stop. Kung iyong tumong tuyo, mo negosyo ka, para lang kay pamahaw pa nito panihapon, undangan na. Kung na negosyo ka, gusto ko masinso, amen ba? Gusto ni mong inabot sa panahon, nga di na ka maglisod, pag mo na imong tumong, padayon! Labi na mo anak ka, kini pastor, nga akong paningkamot, gusto na ko ang simbahan, mamahimong kabahin, ani. I want, nga mahimo kong part sa church, sa ministry. Gusto ko mahimong financial armor bearer sa simbahan. Napa mo diha? Lord, please bless my life. Gusto ko Ginoo mamahimong financial armor bearer. Gusto ko Ginoo nga kabahin simbahan. Unsay need sa church, dapat na ako. Pag mo na imong tumong, that is one of the goals nga dapat ipadayo na. Isa gusto mamahimong financial armor bearer sa church. Murag gamay ra. Murag ito mo dato dere. Yes. That is the purpose of life. Legacy nimo. Nganon na ning kamo ta pinagsgrasa sa Ginoo katukot tag building abi ninyo, dili man ni para nato sa mga idaran karon, para sa atong sunod nga kaliwatan. Nga sa panahon nga sila nay managko, di na sila malisdan kay naa nay simbahan daan. Amen.
Muna preparation na to. Wala ta mo tukod ani para inon hambug tano. Gipangandaman na to kay matiguang ta, mamatay ta. Ang mga batang gagmay mutubo sila nga di na kasi mabugatan. Ang ilang buhaton lang, ilan ning paninduto na lang. Mga kung ang imong purpose sa life, Lord please, himo akong masinso, himo akong mudato, kay gusto ko nga mamahimong kabahin sa ministry. Mo nindot nga imong purpose. Saka na lang yun sa pamilya mo. Normal gina, pag mudato ka, apil imong panimalay. Apan apila, kanunay ang Ginoo sa imuhang pagdato. Palakpakan na to si Lord. Hallelujah. R, relevant, connected sa purpose. Yun sinabi ko kanina. Dapat adunay relevant kabahin sa imong goal. Connected sa purpose. What is your purpose? To bring glory to God. Nindot mo kagay ka ng mudato kang mapil limang Ginoo? Nindot ka ayo ba? Naay kalipay sa kasing-kasing. Biko mudato kang ikaw lang, mahimo kag balay, imo nindot kang balay nimo nakasakyanan. Imo lang tanan ba? Delikado man ang tawagan na boastful. Magiging prideful ka kadugayan. Apan sa imong pagdato kabahin ang simbahan. Kadaghan may maka-benefits. Amen. Example kwartahan ka. Example, kwartahan ka, mapalit kag aircon. Daghan may matugnawan. Nagpalit kag aircon sa church. Daghay na tugnawan, daghay hayahay. Apan kung imo lang sa balay, ikaw rin tugnawan dito. Pero paso bawal ba magbalit kong aircon sa balay? Dili bawal. Ibalik ko nako pag involved na nimo ang ministry, ang tawagan na purposeful ang imong life kay Lord. Amen? Hallelujah. Ang time-bounded. Ang atong goal dapat time-bounded. Naay deadline. Naay accountability. Daghang may plano, apan wala tayo nauna nga atong tumanon. Ay, pastor, kung palita mo dato ko, di gyud mamahay ang Ginoo, mutabang gyud ko. Kanus basta lang. Palakpaki sa imong kaugalingon. Ang goal daw nga walay deadline, wish ra. Ang goal nga walay deadline, ito, wish. Wish lang. Okay, dirita, ikaw apat. The process. The making of Joseph. Si Joseph, di lang na G-O-S-E-P-H, apan aduna na hitabo niya, mo hinundan na himo siyang ingana. Si Pastor Nonon, dili sa mga ingana, na ay process. Si Pastor Dundon, Pastor Tan, Pastor Charlie, na ay process kami. Dili mamahingani karon nga ingana mimbuto largo. Ning agi mis process. Ang usa ka jewelry, usa ka singsing, dili na singsing largo gikan sa ilalom sa yuta. Bulawan sa na siya. Apan wala sa mamimulawan kung wala magig process. Ning adto pa ang miniro ning kalot didto, pwede pa madatugan, pwede pa mamatay. Apan ang jewelry nga imo makita nga nindot karon, naanay process. Ikaw pud kinahanglan mo agi kag process. Amen. Gusto ka mo dato? Hinatapad. Gusto ka mo dato? Kinahanglan mo agi kag process. Kanang dato ba nga malinawon ang kinabuhi? Kanang makatulog ka, dili ka mahadlok nga nimo wang. Surrender na lang. Napaligiran ka namin. Dato to, kapinay mo, nakikadlo ka na. Gusto dato yung ana. Kung gusto dato yung ana, dali ra mo dato, walay process na. Mawaligyan lang kang siyabo. Dato na ka, okay man daw karon. Apan kung gusto ka mo dato, nga malinaw, makatulog ka, mahinano ka. Amen ba? We need to follow and honor the process. Og si Joseph mingagi sa process. Kinsa man si Joseph? Abi niyo,
Muadto sa ko direkta siyang life. Si Joseph nahimo siyang ikaduha gikan sa paraon. Tanawa ha, ang igsuon nga gisilusan, ang igsuon nga gihulog sa balong gikulata sa mga igsuon niya, gibaligya pa siya, gidaog-daog. Gipasangilang ng rape, na priso na bilanggo, apan human sa process, inatapad human sa process. Naunsa man siya, nahimo siyang administrator sa entire Egypt. Second, ikaduha siya sa paraon. Gitagaan siya sing-sing sa paraon. Gitagaan siya kupo sa paraon, kapa. Gitagaan siya karuwahi sa paraon. Nga kumusakay siya na ang tanang tao mo, bow down sa iya ha. Asa man siya gikan. Katong gihulog ng igsoon sa balon. Katong gipasanginan ng rape. Katong na priso na bilanggo na kalimtan. Moto'y process niya. Ang pangutan na igsoon, kaya ba natong muagi sa process? Ang gusto mo na to, dali ta, gusto ta mo dali mo dato. May i-challenge na ko ang home office, ayaw mo ka-discourage. Pag-apply nga, wala pa no, okay lang na. That is a process. One day mo barog ka din nga isog ka, moana ka igsoon, grabe ang gihimo sa Ginoo sa akong life. Si Freelin o si Joshua, wala lang na mo isamok sa inyo ha, sa pagsugod nila, luoy na sila pagsugod. Pignako nak, kung saan niya maging testimony, kumuundang mo largo anak. But praise God karon. Sa itong first fruit, tumiyagi, 100,000 plus ilang first fruit sa church. Mo'y naka-award ganin sila. Siya ang pinakadakog first fruit diri. Sila ka na mag-asawa. Are you with us? Amen? Praise the Lord. Dili mo sa paghinambog kami, Pastor Regina, 525,000 ang among first fruit katong tuiga. Half million. 525,000. And aiming me this year nga mag 1 million me. Among first fruit. Because kabalo ko unsay proseso sa Ginoo. Napa mo diha? Pagsugod na sa itong utok, ginaoperahan ta. Di ta maibugan ng kwarta. Ika ng kwarta, hatang sa Ginoo na. Magamit sa ministry. If God ginabless ka, Lord, salamat, ginabless ko ni mo Ginoo. Kini nga kwarta nga imong gihatag nako magamit ni sa akong pamilya. Apan una na akong gamiton sa imo Ginoo. Sa gamayng kwarta nga na kita dapat mamahimo tang faithful. Magamay pa imong income, dapat faithful kadaan. Mga dili kawatan sa si Lord. Yes, wala man ka makita ni pastor apan nakita kas Ginoo. Matingala ka nga uplok kanuna imuhang panalapi kay nga naman there is something wrong with your finances. Dapat magmanifest ang word. Ay na question na. Ay pamati mo slain, pamati ko ninyo. Kay gusto na kong dalon mo nako ngadto sa inyong destiny nga nindot nga kinabuhi. Sumagod sa kinabuhi nato dati, kung tanaw nato, lilia daw ang kinabuhi dati o ikumpara karon. Naabay na usab, wala. Kay muundang ko pag pastor, pagway na usab. Kanong nga na ko kaisog, kay gusto na ko, dalon mo na ko. Kung sa mong naabdan karon. Pinganong uplok ang blessing, because na word of God, drio, apan wala magmanifest sa imong kinabuhi. Wala makita, wala gikinabuhi. Dili lang kutob pamatian, dili lang kutob sa una-una, dapat iliho ko nato na para na-blessing ang mahitabo. Don't question the word of God. Naadri ang prinsipyo. Apa mo diha? Okay, dirita. The making of Joseph. Number 1, grabe ang iyang surrender. Lord, managi ko mahimo Ginoo. Di ba, igsuon na gikulata siya? Napa mo diha? Nagdamgo siya, ang yang damgo, mato pa niya, Pa,
Ines Jacob pa. Nagdamgo ko bagabi pa. O ka nang damguhan na mo nang gikainitan sa ingsoon, bantay mo sinong damgo ha. Pagka nang damgo yas Ginoo, nagi masuko ana. Pero kung nagdamgo kang way masuko, dili na yas Ginoo. O sa may damgo niya, pa, nagdamgo ko pa. Nga nag-ani daw tang tanan. Nag-ani. Nanggarab ta. Ang akong mga kuya, nagarab, gibutan nila yung ginarab. Gilinya. Gibugkot nila. Ang akong ginarab pa, gibutan na ako tunga. Uy, pa, ang ginarab ni kuya, nangatumba man, paingon sa ako Ang akong ginarab, nintindog lang. So ko ang magulang. Kasi pagtuon ni mo, muluhod mi nimo. Damgo ra to ha. Wala magunaw na Joseph unsa. Basta iyang gisulti iyang damgo. Nagsugod kasuko iyang mga magulang. Ikaduha ka adlaw, nagdamgo na po ang bata. Pa, nagdamgo ko pa. Ngang bulan adlaw bituon ning bow down sa ako Tiyaw mo na, pati bulan bituon. Pati ang papa ng utana, Joseph. O sa pagtuon ni mo, patik ako, mo bow down ni mo. Wala kasabot sila sa damgos bata. Gikan ato, gisilusan siya. Suko ang iyang pamilya. Mugani, gihagbong siya dito sa balon. Ipakaon pati nun ta dapat siya. Apa nag-ingon si Ruben ang iyang kuya, ayaw. Bisag kung saon, hambugiro man ang bata, hambugiro man kay na, isuon ta na. Kaya kanagay manulti ka, abi niyo, ingani magudo, pag kabalog ka sa tinor sa kinabuhi sa imong life, mura kag hambog manulti. Kay nakita nimo ang imong ugma, clearly. Mga tao, hambog. Hambog. Usawa man nimo na, manulti siya, nagmanifest man sa iyang life ang iyang gipanulti. Dili na hambog, naa siya pagtuo. Namati ba ta? Okay, gihagbong siya. Grabe gid ang process sa iya. Wala na siya makita, langit na lang. Mulingi siya, bato. May nalang kaway tubig. Muhangad siya, langit na lang. Meaning, sa iyahang kinabuhi, wala silang gisaligan, heaven. Ang Diyos. That is His process. Ning labay ang mga negosyante, gibaligya siya. Namati ba ta? Gibaligya siya. Gipalit siya. Gibaligya pa siya. Kaduha sa gibaligya. Sa mga merchant, gibaligya siya sa Ehipto, pagabot sa Ehipto, gipalit na po siya Putipar. Hangtod gipasulod siya sa balay Putipar, ingon nga mayordomo, tigatiman sa balay. Dito nagsugod, grabe gan ang iyang life, luoy kayo. Gibless si hinay-hinay, gipasangin lang na po siya ng rape sa asawang Putipar. Nang rape ba siya? Wala, mindagan siya. Inga na iyang life, grabe siya ka Diyos nun nga tao. Nga taliwala sa panghitabo siyang life, padayon siya ning tawag sa Ginoo. That is process. The making of Joseph. Grabe ang panghitabo siyang kinabuhi. Napa ko kay istorya pa? Apan si Joseph, grabe ang surrender. Genesis 40 verse 14. Tanawan ninyo ha. Gikan nga gipasangin lang siya na priso siya. Apan hinomdumi unya ako kung maayo na ang imong pagkabutang ug palihog sulti si Paraon bahin kanako aron pabuhian niya ako. Mo ni word in town niya. Nama sa gitabangan go duha ka tao nagdamgo ang iyang skills bantayanan nato unsay naa ka karon ati manana. Unsay imong talento ati manana diha ka panalanginan sa Ginoo. Unsay imong skills ati manana ayaw na biyahe. Si Joseph, ang iyang skills, mo interpret og damgo. Interpreter og damgo. Mga pag-ingon sa duha ka mga piniriso, nagdamgo, wa sila kabalo, si Joseph nag-interpret, natuman ang damgo. Ug matod pa niya, Brad, kung dito nakasgawas, in town, sulti si Paraon, na ako din nagulat. Kay kabalo siyang wa sa isa, gitagaan siya sa nga wa niya mabuhat. Meaning, matter pa niya, wa, gi ko mahimo ani, si Lord nalay bahala. Joseph trusted God even in prison.
That is the number one nga nakita na ko siyang life. Before siya nahimong kuyaw nga tao, nag-agi siya, iyang gihatag sa Dios ang tanan. Number two, nga iyahang kinaiyahan, determinado siya. Determination. Hallelujah. Wala siya ni-give up, bisag lisod. Padayon gihapon. Ikaw pa siguro to, wala, nag-wild na ka. Tiya mo na, imong igsoon, gibaligya ka, halos patyon ka, gibaligya ka, okay ng live, gipasangin na po ka, na-priso na po ka. Ikaw, ana, o sa may tabo nimo, mangutana ko ninyo. Kanang sunod-sunod ang problema nimo, makaiyong ba ka mag-praise the Lord gihapon ka? Gamay pagsoy, kapoy mga lagad! Mura magyapon! Atras na. Mga playta, wala trabaho. But Joseph, he remained steadfast o determinado siya. Ning padayon gyapon siya sa pagduol o pagtawag sa Ginoo. Muna iyang kinaiyahan. That is why the making of Joseph, dili na ingon nga si Joseph na himong pinakakuyaw kay giilibit sa Ginoo bisag way gibuhat. Naa siya gibuhat. Ikatulo, skill development. Kaya mo na, wala niya isurrender ang skill. Dreamer man siya. Ang iyang pagiging dreamer, iya kininggi tarong papagayo hantod nahimo siyang mo interpret na og dream. Malikon ako ba? I believe kitang tanan namoy skills. Namoy talento. Ayo kalimti na, ayuhan na. Ampingi na, trabahuan na. Labi na, for example, ang imong skills pwede mo buhi gyud nimo. Amen ba? Mata pa, skills is learnable. Apa mo diha? Nya kung na naka-skill, buhata na. I hope na mo'y nasabtan ko muntaga. Joseph developed leadership and administrative skills. Naa siya ana. Gamiton sa Ginoo ang prepared, dili ang unprepared. That is the lesson. Kung gusto ka gamiton, pangandam. Kung gusto ka trabaho, mag-andam. Andaman ka galingon. Hallelujah. Napa mo niya? Napa ko istorya? Ikaw pat. Wisdom. Proverbs 1:7, sa gingon niya, ang pagtahod o pagbaton o kahadlok sa Ginoo, maoy sinugdanan sa kalam, ang mga buang-buang walay pagtahod sa kalam o nagdumili sila pagsabot. Pag sinabing wisdom, gitawag na sa applied knowledge. Applied knowledge. Like for example, karong buntaga ba? Nakadugong mo pulong sa Ginoo. Namoy nakatuunan. Ang tawagan na knowledge. Apan ko ilang buhato, ang tawagan na wisdom. Sophia. Applied knowledge. Balikon ako, nakadadong ng karon, tama di ay. Iniguli nimo, wala nimo buhata, ang tawag ato, knowledge na to. Bawal mangihi diri, kabasa ka, bawal mangihi diri. Bawal mangihi. Pero taod-taod, nangihi ka diha. Nakabasa ka, nakasabot ka, apan wala nimo i-apply. Daghay, muna matingala ta, walay mag-manifest sa Word of God sa atong kinabuhi, kaya nga naman, wala man tayo wisdom. Kung saan wisdom? Nasabtan nimo nga mensahe og imong ginabuhat. Gi-apply nimo sa imong kinabuhi. Example, about giving. Wow, nindot ang paghatag. Pero, wala na kamuhatag. Ang tawagan na, you learn something apan wala kay wisdom. Because ang wisdom is applied knowledge. Amen. Dili gani kutob nga imo lang sabton. Ikinabuhi. Si Joseph ingani.
Ngano gipanalanginan siya, kay ang skills nga naa siya, gigamit niya. Og motoy ning hatod niya ngadto sa palasyo. Og nahimo siya administrator sa entire nga kayutaan sa Ehipto. Why? Because of wisdom. Gi-apply niya ang iyang na-learn. Unsa gibutang nilo sa iya, iyang gina-apply. Try to imagine, ang tibok kalibutan, grabe nagkagubot na. Amot pasabot ba, pag sinabing may wisdom ka, ikaw ang adunay gitawag og kinaiya o talento nga problem solver ka. Pag may problema, di ka mo aray. Nangita ka pamagi on how to solve the problem. Ngunit taong wise. Si Joseph ingana, and I pray and declare, unta, adunay ingana diri. Woo! The fear of the Lord, beginning of wisdom. Ang kadlok sa Ginoo, mo na'y sinugdan sa kaalam, o magmanifest sa kinabuhi, unta nato. Hallelujah. Next, second to the last, inantapad, silent season. Mo na'y the making of Joseph. Kabahin, apil diha ang iyang silent season. Nga ni magod kita natay mga silent season. Kanabang season nga murag mingaw kayo. Magwala gigimik. Kanang usay, kalaay. Nakatry ka na murag nakasbuki na madung kanimo ang gangis lang. Unya sa naapoy mo sa nay mo mutingo bang lahig turo ba? Wak wak. Wak wak. Silent season nimo. Bala mo pila ka tuig ang iyang silent season, 13 years. 3 sa katuig nga wa gyud apan nagpadayon si Joseph pagtuman sa Ginoo. Even in the silence of God. Apa mo diha? Even sa mga silence moment niya. Wa gigimi ko'y saba. Ban si Joseph nagpabilin diya sa Ginoo. Muna ganahan ako siyang life. Nga pwede sa atua pag wala na, murag malabo na, di na ka mapilog cell group, wala na simbalay. Ganun, kapoy, may naitabo sa kinabuhi na ako. Ganun dagay nanibog. Kaya nga naman, wala niya makaya ang mingaw nga panahon. Mga apply ka, wala gi kay sa ato gani, duha lang ka applyan, tulo ka applyan, surrender na ka. Si Joseph, 13 years. Hallelujah. But I tell you, igsoon karumutaga, sa iyang 13 years, ang Dios wala gyud muundang. God was not absent. God was preparing him. Kada ding iyahang imong silent time nimo, silent season nimo, giandam kas Ginoo. Kaya kung largo ka niya tubagon, basig dili nun kakakaya. What if, niya ng panahon na, gihimo siya administrator, kakaya ba siya? Bata pa man siya. Gihamtong siya sa Ginoo. Ang pasabot sa atong mga silent moments sa atong life, ginabatsyod usa kas Ginoo. Kanang uyog sa imong kinabuhi, pagsulay, apan wagyapon ang Dios mo take over, ginaligon ka, kay naay plano ang Dios nimo. Namati ba ta? Gusto na ako, mensahe karon buntaga ba, maplastar na to, pasabta na to. Kay muagi ta ana. Ang kalisdanan nga ato matagamtaman, grabe gyud. Pag nakay nagian, ang tawag ana, gina-process ka. Mga pag na'y pagsulay, ayaw react. Pag na'y problema, ayaw aray. Ginatanaw sa ginay karakter. Di ka ginabaid para magamitan ka, mahait ka pagabot sa panahon. Gihulma ka sa panahon. Dili man siguro pas-pas, apan sigurado. Hinahinay. Dawata lang. Adunay panahon makana ka, tama gyud si Lord. Tama gyud ang Ginoo. Amen?
Kabalo mo sa itong testimony, balik-balik na ako ni sa inyo ha. Nagpalit tagyutan ito si Babaw sa Prok 13. Excited kayo ta dito, no? Buhay pas Brad Roy, apil pagbugwal-bugwal. Nag-pledge pa dito 1 million si Nico. Nakadun mo ba ito? Antun, karon ipangitan ako 1 million Nico ba? Amen ba? Nakuha nyo na? Wala ta dito. Nagka-trouble. Nagka-trouble yun. So, balinta, baba, pak. Kanang yuta po diha. Palit na to. Gisurikbot na po ta. Grabe yun. Sinurikbotay. Binawangan ta. Nakumunta, di wala pa ta magbinuang. Pero di ay ang Ginoo di ay katong mga panghitabo tanan, ang Dios naas likod ato. Siya day ang engineer ato. Siya day ang direktor ato tanang kaibutang ta diring lugara. Nakanya na? Gibutang ta yung lugara. Ang kanindot ani grabe si Lord, master planner lagi. Pagpalit nato niyo ta, dili ni cash. Magpadaol ko niyo para makuha ninyo. Maayo ang Ginoo kaayo. Kikining yuta nga itong napalit diri, dili ni cash, ang tagian ni sugarol baya. Kunya pag nawa siya pang kapital, mo to sa cost Prok size. Sir, naatari gamay kay way kapital. Iko na ako 2,000. Okay ra na. 2,000. Grabe ang ginawa ko gibigla kay kung di ito sugarol siya, di man sa mukuha og tag 1,000 tag 2,000, ikas maguno niya. Tanawa ang Ginoo grabe ka bright. Mayingon na Ginoo, ayaw dito kay magastusan ka kay tugib sa mga pikas. Diri, anytime, 500 okay lang, 1,000 okay lang. Makaanak ang Ginoo, grabe gyud ka bright. Siyang master planner. Ginahinit sa dugay panahon. Pero ang Dios, wala siya mutago sa imong mga silent moment. God is always with you. Mga karon buntaga unsa imong giagian nga problema karon, hinumdumi na ang Dios kauban nimo. Nagatan-aw siya nimo. Ay pag una nakas kalisdanan gibiyaan ka sa Ginoo, wala ka biyai. Ang ato i-conclude man gulargo nato pag natay problema, gibiyaan ako nimo Lord. Gibiyaan ako nimo Ginoo. Wala ka biyai ni Lord. Hilom lang siya kay nahimuot siya nimo kay imong naong din na madrawing. Kasi sa panahon na kay kwarta, di ba si kagkatawa? Amen ba? Hallelujah, Lord. Salamat, Ginoo. Oh, grabe ka, Lord. I love you, Lord. Kay may mata mo, I love you pag puno atong bulsa. Apan kung problemado ka, napakay sakit, wa pagi kay kwarta, nakautang pagyug ka, di ba, Ginoo. Oh, gibiyan ako ni Ginoo. Wala ka biyai. Naa siya kanunay, ginatanaw kaniya. Hinumdumi, mahuman ang imong panahon. Diha, sa mga pagsulay, God will reward you. Palakpakan sa nato si Lord. In my silent season, God is with me. Patangin ni conviction. Sa mingaw na kong panahon, sa mingaw na kong panahon, ang Diyos kauban ako. Hallelujah. Moto ba mana? Gihulma ka sa panahon. Dili man paspas, pero sigurado. Muna process ni Joseph. Wala sige bigla, nahimong administrator. Ning agi pa, 13 years. Warning ha, ika-unom, warning. Warning, ganahan kay ko naging pasod doon. Avoid near success syndrome. Avoid ni, bantayanan nato ni. Syndrome ni siya, sakit ni kasagaran. Karagay duol na unta ka, surrender na ka. Mura to naglangon ba, from Samal to Sasa. Langoy siya, hapit tayo, doon na kayo. Ning balik, gikapoy. Duha lang unta ka do pa. Ning uli. Wasa magunaw na, mas layo pa yung balikan. Kung yung padayon siya, abot na siya. Naingana nga klase sa tao. Imbis na naana, muundang na noon. Ayaw undang kung hapit na.
Sa Bible na example, si Akan. Kailan mong Akan? Israelita. Siya kauban ni Joshua, sa wilderness pa sila. Pagtabok sa Jordan, kauban si Akan. Ning tamak sa promised land, kauban si Akan. Naanagod siya. Apan usay natabo sa iya, wala mamati sa instruction. Gingnan nilo si Joshua, kanang unang syudad sa Jericho, ayaw na ninyo hilabti ang tanan nga mga butang. Inyo nang mapildi, pero please, ayaw hilabti ang mga bulawan, tanan diha, mga sanina, nindot nga tila, ayaw na hilabti kikana, alang na sa treasury. So nagpatawag si Joshua sa mga salita, dool mo dire, kamo tanan. Inigkapildi ng Jericho, kay ato mo ginang pildihon, walay manghilabot sa mga butang diha, ha? Ang tamig, amen. Nga na pa sa Akan, amen. Pagkagubanas Jericho, walay kalibutan si Joshua, nga si Akan dahil nanguha. Gitaguan pa ni ilalam sa ang tent. Nakabaluwas Joshua, wala. Kaya lagi pagtuon niya ang tanan ning tuman. Next, ikaduha nga syudad. Ang first nga syudad, Jericho. Ang next nga syudad, Ai. Gamay nga syudad, gipadala ni Joshua 30,000 ka mga sundalo. Kaya lagi pag-unahuna niya, kaya. Ay pag-abot na dito, gigukod sila. Napatyan pa sila, napildi sila sa gamay nga syudad. Gigisin ni Joshua yung sanina. Sa Ginoo nganong iyanan na itabo. Nagingon ng Ginoo, check apa, na ay mga tao ni mo diha nga wala mamati. Nagdrulat sila by clan, by family. Nahibalaan nga si Akan di ay nanika sa Ginoo. Wala niya tumana ang gingon ni Lord, ang Jericho ako. Ang prinsipyo sa Bible, every first belongs to God. Matag una kanunay sa Ginoo. Mga dapat magmanifest na sa atong unahuna. Kung gusto kay panalanginan ka, magsugod na. Mga ni dapat dili lamang sa utok, dapat magmanifest sa kinabuhi. Nga mo anak ka, Lord, gikan karong Ginoo, ang tanang una alang kanimo. Kay mo na ginatawag ba nga nagpatunay sa imong tinuod nga pagtuo, paghigugma sa Dios. But si Akan wala mamati, naibog siya, gitaguan niya. Usay nahitabo, napildi ang Israel, nadamay niya ang Israel. Why? Because of his sin. Dool na unta, naanak ka, gikan pas wilderness, buutan ka. Ning tabo ka sa Jordan, buutan ka. Ning tama ka sa promised land, buutan ka. Apan naibog ka sa butang nga dili dapat kaibgan. Ning supa ka. Avoid. Bantayanan nato ni near success syndrome. Pastor, di man ko perfecto. Yes. But kumbaga, isip-isipo na to, kung gusto ta, dapat dili, kining word of God, dapat dili lang basahon nimo kini. Dili lamang ibutang si mong utok, dapat magmanifest ang word of God sa kinabuhi nato. Mahita mo ba? Put into action. Trabaho na to. Kung gamay pa imong sweldo karon, give to God what is due to God. Amen ba? I pray nga magmanifest na sa kinabuhi nato. Wala ko masultihan na para mo dato ko. No. Gibuhat mo na mo ni Pastor Regina ang among trabaho. Nganong i-bless me ni Lord because gihatag na mo ang para kay Lord. Kung naningkamot mo nga mapanalanginan, mas naningkamot me. O gusto na ko maplastar tang tanan. Sabay-sabay ta nga pauswagon sa Ginoo. O saya magumana talaga nga, gamay raming butang, Pastor. Okay naman eh. Yes, gamay na na. Ibalik ko na ko, ayaw anaray mo ko, galingon nga bisan gamayng butang, dili ni mo tumanon si Lord.
Kaya pag-abot ka mo, dako na. For example, dako na imong income, pwede na ka mangawat sa Ginoo. Gusto na ko maplastar ka. Napa mo diha? Ang nahitabo nga ni, hapit na unta ang victory ni Akan. Sabay-sabay sila, nawala pa. Ang kamaturan nga ni daghang muundang kung dool na sila sa breakthrough. Mo ni truth. Nagsugod kang matinod. Anon? Nagsugod kang dasig. Nagsugod kang malipayon apan pag-abot sa panahon ning isbug ka. Unsa man? Ay, nasilo ko sa akong igsoon, pastor. Nasilo ko sa akong pastor. Ngano masilo pa man ka? Dugay na ka nangalagad sa Ginoo. Kung sinilo ay lang, dugay na ko dapat masilo. Pero matured na ka. Kabalo ka sa pag-drive sa kinabuhi. Ayaw na kayo ubos. Amen? Ang bata, pwede pa na itulak. Ang tiil ana, huyang pa. Itulak sa bardin rin. Das mga bardin, ikaw, untol ka na, kay lawas pa. Di ba? Si Badbuni, itulak sa Badbuni. Ay, balito ka na. Kay ligo naman, ang Kristuanong ligo na, kay dugay na nangalagad, mainampuon, dasig, haleluya! Mangyatagon pa yun, haleluya! Ay pag naipagsulay, isugay na. Namoy nasabtan? Ito po, lastly. Purpose. Yun ang tapad. Purpose. Naay purpose si Lord sa imong life, mao nga don't give up. Kung papa ka, naay purpose si Lord sa imuha. Papa. Kung mama ka, naay purpose si Lord sa imuha. Kung mo give up ka sa imong pagpangalagad, imo pa kang anak dili. Akong balikon, ha? Papa ka. Gusto kayo mong anak, mamahimong buutan nga kastuanon, magpabiling kang buutan nga papa. Ipakita sa ilaha ang papa nga nangalagad sa Diyos. Kung nasabtan ni mo na, ay wala, panahon nga mo give up ka. You will always tuloy-tuloy sa pagpangalagad sa Ginoo. That is the purpose sa imong life. Napa mo diya? Genesis 45:5. Ito po. Joseph never give up. He understood his purpose. Mata pa, apan ayaw ikaguol o pakasad ang inyong kaugalingon tungkol sa inyong pagbaligya kanako. Tanawa ha? Gisulti ni Joseph. Kay ang Dios mo'y nagpaanhi kanako una kaninyo aron maluwas ang kinabuhi sa katawhan. Kung ikaw pa to, naapa mo niya? Ikaw nagsumbag na ako ba? Isikaran ko nimo! Di ba, nga na magitak, kinaya na to. Na mo utang nimo ba? Utang ko ba? Pahilom dia, sa unang kwartahan, magay mo pa utang, hawa mo. Sunugon, tanong mo. Manara ka ba? Sunugon, tanong mo, ihaling na ako ito akong kwarta. Nakuha nyo na? But Joseph, kabalo sa purpose ni Lord siyang life. Wala siya masuko, siya maigsoon. Although yung aging iyang binuangan, iyang bang gitis sila. Iyang binuangan, gijukan iyang maigsoon, gipasanginlan, kay para iyang papa, madala nila. Gibilin si Benjamin. Pero sa diyang naano sila tanang, giingnan niya, ay mo kahadlok. Kato inyong pagpasipala na kung ibaligya ko ninyo, pamaagi tos Ginoo, makaabot ko diri. Mga salamat ya, salamat kuya. Kay katong imong sumbag sa ako, gisikaran ko nimo. Mo to'y nagpaligo na ko, salamat ya. Katong gikasabang ko nimo, salamat ya. Di kay, ngano ka masimba? Kasabang ko ni kuan? Unya, din ako, mga palaaway ng taga Bethlehem diha. Gibadlong ko kay nanabako ko. Palaaway. Gibadlong ko kay nipatad kog swertres. Wala ka kasabot sa purpose.
Joseph understand the purpose. Mata pa niya, katong inyong gihimo nako, pamaagi tos Ginoo, makaabot ko una ninyo kay andamo natong pamilya. Kay kung wala ko ninyo ihulog sa bangag, dili ko mamahimong administrator dre. Dili po ko mapriso pag wala ko ni baligya. Wala ko mapasangining ng rape kung wala ko ni baligya. Salamat ya sa imong gihimo. Sakit pero okay. Joseph understand the purpose. He understood his purpose. God used him to save a nation and fulfill a bigger plan. That's why my declaration kanatong tanang karon, walay mo undang kay naa kay purpose. Wala pa maluwas imong papag mama. Ikaw ang gipauna sa pagpangalagad karon kay sila mga lagad pod. Dapat kabalo ka sa purpose sa tumong. Kining cellphone o sa itumong ani to communicate, to text. That is the purpose. Dili ningon nga ang purpose sa cellphone camera, gibutang na na para dagay mo palit. Apan ang purpose sa cellphone makasend kag messages. Ang purpose sa sudlanan para ni masudlan ang tubig, dili ni pamuspo sa ulos tao. Amen. Nakuha niyo ambot pasabot nako. Ang lingkuranan, ang purpose, ana, lingkuran, dili na pambunal pag mahubog ng tao. Ingana ta, nganong naluwas ka, kay para maluwas ang imong pamilya. Muna'y purpose. Nganong na-save ka, ning simba ka karon, kay gi-imbitar ka. Salamat sa mga invitation. But the purpose of God, ganun nangalagad ka, kay naay pamilya, nimo na kay mama, papa, igsoon, nga wala pa mga lagad. Kung dili ka mga lagad karon, kinsa may mudala sa ila sa pagpangalagad sa Ginoo. Palakpakan na to si Lord. As a conclusion, if you have the Word, the Bible, kung naa ka ani, we have everything. Your current life, result of your mindset. Kung noon sa kakaron, tungod na sa imong gihuna-huna. Ang imong kaugmaon, result na sa imong desisyon karon. Ang imong kaugmaon, sunod adlaw, sunod bulan, semana, tuig, mo na imong desisyon karon. Ang nahitabo nimo karon, mo na imuhang gihimo kagahapon. Apan kung gusto ka na mahitabo nimo in the next 5 years to 10 years kikan karon, resulta na sa imong decision karon. Tama na sa usik nga kinabuhi. Usa ka beses na naglingkod ko. Katong panahon wa pagid ko mga lagad nga matinuan sa Ginoo. Bago pa to namatay akong igagaw si Nestor. Naglingkod ko gyud. Naglingkod ko tapin sa kalsada kay mo man nalingkuran sa banlag kaniadto. Kay diha mi maglinya pagkahapon na. Buntag to sayo mga 6:30 in the morning gihaya pas aning Nestor akong igagaw. Ning anak ko. Namalandong ko ba? Iko Lord. Usa gidangatan ako gikan karon. Kung dili nako utrohon ang dagan sa akong kinabuhi. Motoy akong nahunahunaan. Kung magpabiling ko ingani, nakita na nako kong life. Siguro mamatay ko sa iyo pa. Kaya nga akong barkada kaniadto, mga barkada nako, mga parinti nako, mga barkada sa banlag. Ang uban karong buhi, pang uban patay na. Wala ko'y barkada kanito kung dili manabako. Ako ray di manabako. Mga di ko magpapabor sa hangin dito ko sa unahan. Yaw say, masabod man na, kaya na may sakyan na maagi. Dalagi apon, maana ko dito. Iko Lord. Kung dili na ko utrohon karon ang akong plano. Kana bang walay sulod imong utok ba? Ang imo mag-enjoy lang kakadadlaw. Maabtag hapon, salop, nakagabion dito may sugalan. Enjoy, kinatawa. Mga tulumit, tagalas 12 gabi Humana na, mag-inom pag yun. Tulog, mga 2 oras, 3 oras. Nag-home office gani.
Matami alas 5, kaya nga manawag naman itong uban. That is our life before. Kung ingana ka karon, inunta ka, utruhan na. Kanang mahuman ng simana, wala kay plano. Nagplano ka, pero di lang kutob. Plan it well. Tarunga. Ang imong mindset, that is your life set. Napay panahon, malikon ako ha, pwede gyud ta mo asinso. Ayo, pag yung pastor, wala ko'y trabaho ron, karon ra na. Pwede ka utruhon sa Ginoo. But start to say, ako, tarungon ako ang akong kinabuhi. Pag mamati lang mo, abin ninyo, maplastar ang magyun mo. Mamati lang yun mo. Basta mamati lang yun. Ang susi, use your ears. Pamati lang. Dili ni pabraytay karon. Papamati ay ni ron. Kung na ay instruction. Kanang imong skill, naara na. But the moment you will listen, dalon ka sa Ginoo sa nindot nga kinabuhi. Magaya ako, first time karon tuiga, nakahatag may 500,000 plus sa among first fruit. Anong istorya ni nako ninyo? Kabalo ba mo sa mua? Wala may trabaho. Nga sama sa uban. Kining pagpamastor trabaho ni, bugat ni nga trabaho. Pag nako'y mga speaking engagement sa mga simbahan, tigumo na ko na. Ipuno na ko na. Kay gusto na ko, wala akong magpabilib kang Pastor Tan. Naggusto ko, Lord, imong word ni Ginoo, nga ang Jericho, dapat imo. Ang una, imo. Bahala na ka Ginoo sa may tabo na mo. Basta ka, I believe in your word. Nagmanifest na. But the moment, natuma na mo na, kaana ko tinuod di ay, kaya. Matingala ka, nga nakakuha pa mig sakyanan. Unsa ra gud mi? Si Lord na'y bahala lagi. Magtinarong lang ta, maging faithful ta. Na-process ni Lord sa imong life. Even in your silent season, God is always with you. Nakita kas Ginoo sa nagmagulaanon ka, kato naghila ka sa tago, wala mo pakita sa uban. Nakita kas Ginoo ana. Ang importante, mamati ka sa iyaha. Then God will reveal something in you. Kana mo agi kag sakit? Lord, ikaw na bahala, Ginoo ani. Wala gi ko'y mahimo ani, Ginoo. Dili na to, pwedeng ayuhon atong sakit. Si Lord ang moayo, ana. Amen. Kanang ipang-inom natong medisina, panalangin sa Ginoo na. Pero pag di na i-bless na, di ka mamayo. Apa mo diha? Hallelujah. That is your life set. I pray and declare that one day, i-bless ka todo sa Ginoo. Pulita manindog. My final call sa atong tanan karong buntaga, change your mindset. Otro ang utok. Yes, pobre man ta, apan ayaw ang utok pobre. Dapat ka baluta. Change your mindset. Magsugod na. I pray and declare nga unta masabta nato ni karong buntaga. Change your mindset because your mindset is your life set. Ang imong utok mo nang imong kinabuhi. Amen. Nya mamati lang yun mo. Pamati lang yun. Mamati. Ano makasulti ko na nito? This is our experience, manggod. Sister Milda, kailan magnisamuag yun? Pautangong kami niya sa una. Gibalik-balik na ako ni. Kaana ko, Lord,
Imposible gyud nang nahitabo sa among life. Pautangon mi sa una katuyang baligya nga suriso. Nya mangutang mi wala mi income. Pugson man mi niya, inako Lord panalangis Tamilda nga di na napabayran. Di man po siya mamugos kung kano sa mi mo bayad. Nya pagkasusiman pautangon na po mi ko tama na. Kaya basi di mi kabayad mo samot kada ko among utang. Ingana mo kalisod kaniadto. I believe kamo karon gina-bless na mo sa Ginoo. Piabi ninyo, comfort zone pa na ninyo. Dili pa na mao. Napay mas nindot nga butang nga gusto ni Lord sa imong kinabuhi. Napa mo diha? Kung yung people ka karon, dapat mausab ang utok. Change your mindset. Balik ko na ako, ang imong mindset, that is your life set. Amen? Ayaw o gasto nga labaw pa sa imong income. Mindset. Kung mag-inadlaw kay 500, dapat dili 600 ang imong gastos. Kung mahurot pa ng 500 nimo, kini pa ng bagon ha, kung mahurot pa ng 500, dapat na kay 100 ang nga savings. Aside sa imong tithing, kanunay gina, ayaw isingit si Lord. Dapat number 1 si Lord. Mag-income pag 500, balik kay Lord ang 50. 100 nga savings. Ang imong 350 mo na imuhang pangitaag pamaagi. Importante kada semana, at least na kay 500 nga savings nimo. Kaya ba? Kaya. Sa una gani, pagkasweldo, nabuhi, manggay-gapon ka. Karon pa na kay sweldo, dapat kabulukan niya na. Buhaton nyo na. Magtinabangay mo. Balik ko na ko, mindset. Because your mindset is your life set. Praktikalan to diri. Gusto na ko, masabtan niyo muna. Pag dako kag sweldo, mas dako kag savings. Amen. Yang people pa mo karon, kung pilay gihatag sa inyo nga inyong balon, dapat na kay savings. Pero always be faithful to your tithes. Your tithes. Your tithes is your covenant connector. Tuon na lang gin mo sa Ginoo. Kung na may musulti na, wala na tithes karon ila na. Pero sa ULM-BCCI, we believe on the Word of God. Still, there is a power in your tithing. Ngayon naman, kinabuhi namon ani Pastora Gina. Tinuod gina. Mga dapat mag-manifest ang Word. Don't question the Word, do it. Silo na'y bahala sa imong life. Believe me, maunay ginabuhat namon ni Pastora Gina. Hallelujah. I would like to pray for you this morning. Nga si Lord makikistorya nimo karong buntaga. No need to memorize all the outlines of the word nga inyong nadungog. But let the word of God now magmanifest sa imong kinabuhi. Kung siguro na kayo nadunggan ato, guniti to. Sa mga young people karon, change your mindset. Because your mindset is your life set. Young people pa ka, timan yun young people pa ka, dapat ma-plaster imong unahuna. Labi na sa mga dalaga nato karon nga bago pa lang pag intaon makatiwas uyab-uyab na. Change your mindset. Tanggala sa na, wala na stricto ta na diri. Wala mo na mo gibut-an na pero kung pwede lang yun. Tanggala na nga utok. I-plaster ang kinabuhi sa tama. Kung gusto ka nga mo-asinso sa imong pagpangalagad, follow the principles of the Word of God. Listen to instruction. And I believe, i-bless ka ni Lord. Hallelujah.